Boss Badong, nawawmali ata si Tatay Diggs tapos ngayon hugas kamay. Hindi po nagsasalita si Tatay Diggs. Wala, ang naghugas kamay siya mismo. Wala pa po sinasabi. Hindi po siya nagkamali, MB. No? Paano siya nagkamali? Ang sinasabi nila, mayroong bakante mga figures dito sa BICAM. Sinasabi nyo ba na walang lahat ng BICAM na pinasa, merong figures? Ano yung pinapakita niya? Mag-research po kasi kayo. Nakakalat na po yung kay Nakakalat na po yung kay Ungab eh. Mag-search lang po kayo. Boss, baka yung sinasabi ni Amy na wag ipahamak yung kapatid niya. Correct. Di ba? Napapahamak yung kapatid niya eh. Mga congressman, dapat ang sumagot, hindi si Bersamin at BBM. Huwag kayong malito. Congressman at senador ang pumirma doon at wala si BBM sa BICAM meeting na yun. Correct. Ang kino-question po, bakit po nag-leave ng mga blanco tapos binigay na sa pinirmahan na nila. Ibig sabihin po ng pinirmahan na, okay na yun. Permado na, papunta na po yun sa Malacanang. Ngayon, ang hindi natin alam, yung transit ba sa Malacanang, doon nagkaroon ng mga figures o sa Malacanang na mismo? Yun po yun. Yun ang hindi natin alam. Ngayon, kung ang katwiran sa atin, pumunta lang kayo sa website. Ano ba yung website? Website po, ano na yan eh. Ang dali lang po kung blanco. Uy, may blanco daw. Tignan nyo nga. Sir Bad, sabi ni BBM, 4,000 pages daw yung budget kaya di na daw niya binasa. Kaya may blanco. Di ko siya maintindihan. Hindi. Binusisi daw nila. Ayan. Kasama si Bersamin. May mga sinabi na si Amy noon ng mga blankong dokumento na hindi sila pumirma. Pansinin nyo, wala ding pirma si Senator Bato at Senator Go kasi nga alam nila na mali yung pipirmahan nila. Kaya, ayan, BBM hello. Kaya nga kung kayo media, meron naman kayong di ba? Kung ako head ng media, puntahan nyo nga si Bato. Tanungin nyo nga bakit hindi siya pumirma. The best evidence is the document itself. Mali pala ako. The best evidence is the document itself. Yan. Sir Badong, question lang po. Anong masasabi niyo sa verbal exchange ni Risa at ni Bangag? Mukhang exciting to, mga sakit ng ulo sa Pilipinas, maglalaban. Isang high and dry. At yung binu sa Cebu. Yun na nga, tinalakay natin yan kanina. Panig po ako kay BBM. Kasi ayokong turuan. Wala na ako anak na maliit eh. Pero kung magkakaapo ko, ayoko pong turuan ng teacher, 4 years old. Hindi pa po pwedeng turuan magbasa at magsulat eh. Tuturuan mo na ng pagko-call jacks, mahirap po yun. Tsaka yung okay lang yung pagko-call jacks, matutuklasan yan eh. Pero yung tuturuan mo ng gender fluidity, grabe po yun. Ang dami pong may problemang ganyan. Dinidemanda po ng anak yung nanay kasi ayaw siyang suportahan sa kanyang 13 anyos. Ayaw mo suportahan. Gusto niya maging lalaki, babae siya. Kailangan mo yung mga hormone blocker. Yung mga tinik ni Charis Pempenko, kaya siya naging Cyrus man. Si Boss Badong ay isang hamak na prinsipal. Sir Buds, mag-live ka ba sa inauguration ni Trump bukas? Depende po. Wala naman tayong pwedeng kunin doon. Hindi naman katulad ng SME na yan na pwede mong kunin. Hindi natin pwedeng i-play dito yan dahil pag yan po kinuha natin, yari tayo sa malamang hindi po. Tuloy lang, Buds, malilinawan din yung mga walang alam. Call jacks. Dapat kung ano nakasulat sa BICAM, ganun din. Hindi po. Hindi po pwedeng nakasulat sa BICAM, yun din po yung nakasulat. Kasi nga po, pwedeng ibito ng Pangulo eh. May mga binito po yung Pangulo ng Pilipinas. No? Normal ba ang call jacks? Siyempre. Di ba?
Ako tingin ko normal eh, pero hindi normal yung ituro mo. Lalo na sa 4 na taon gulang. Normal po matuklasan. Normal po yan po. Kayo ba, hindi ba kayo nakaranas nun? Kung hindi po kayo nakaranas na sa babae at hindi ko alam sa babae, sa lalaki po from standpoint po ng mga lalaki yung sinasabi ko. Ewan ko sa mga babae kung hindi naman ako, wala naman ako nakarelasyon na, ikaw ba hindi ko naman tinatanong yun dahil siyempre, kaya wala ko ideya sa mga babae. Ayun na nga biruin nyo, ituturo kung hindi pala normal sa mga babae yan, tuturuan nyo anak nyo na. Ganito magpaligaya sa sarili. Bakit nagpapaligaya sa sarili? Kahit ba straight to the point ka, yung hindi ka tumatawa eh. Kahawig. Kaya daw si Charis naging Sandro. Kita nyo, hindi niya na kaya yung birit na matataas kasi nga naapektuhan yung boses eh. Paano kasi siya yung gusto niya na may nabasa naman ako eh. Ito po ang sinabi ni Amy Marcos. 2 dokumento ang tinutukoy ng ating 2 pangulo. Ang merong blanco ay yung BICAM. Yung GAA naman, ang alam ko, inayos na ng Congress. So inayos na po bago makarating. Nagkaroon na ng pag-ayos. Para siyempre lusot yung kapatid niya. Kaya buong akala, kung pakikinggan nyo to si Amy, buong akala ni BBM, walang blanco kasi naayos na nga eh. Pero sinabi niya, 'di ba, yung BICAM ang mayroong mga blanco. Boss, bakit pa tuturuan maglulo? Tignan mo ang paligid, TikTok na lang at net. Natututunan ng bata ngayon. Correct. Correct po 'yan. Matututunan niya ng bata. Hindi mo kinakailangan turuan. Tsaka napaka-salaula. Ewan ko Iba kasi agenda nila eh. Iba po talaga agenda nila. May nabasa lang ako. Woke culture is all about control. 'Di ba? Yan, kukontrolin nila mag-isip yung mga tao eh. Ito dapat ito ang politically correct, dapat hindi ka nag-uusga, ito. Kinokontrol nila yung mind ng mga tao. It's all about control, yung woke culture. No? Kinokontrol nila paano ka mag-isip. Pag kontrolado nila kasi yung mga tao, walang kalayaan. Dito kasi ngayon, halimbawa tayo, merong mga BBM, magmurahan tayo na wala po yung dito yung control na mind na kayo, idedemanda namin kayo kasi tinawag nyo kami na he. Gusto nga namin, kami, babae kami. Yung mga ganun, control yan eh. Kaya sa Amerika, laging maingat ang tao. Laging nag-iingat ng, kung hindi, kita nyo, isang halimbawa, nung binanatan ni Manny Pacquiao, dahil si Manny Pacquiao ay naging religious, binanatan niya yung mga bakla at tomboy dahil wala naman sa Biblia. Parang ganun. Binasura siya na ano niya yung Nike eh. Yung sponsor niya yung Nike, di ba? Kagad yun. Kasi magbabaklas yung mga bakla at tomboy sa Amerika. Titirahin nila si Pacquiao, madadamay yung Nike. Nike, bakit yung tinotolerate yung mga anti-lesbian, anti-gay and lesbian yan? Si Manny Pacquiao. O kaya tinanggal nila bilang sponsor. Ganun po eh. It's all about control. Pag tinuruan mo yung mga tao na kaya mong kontrolin yung kanilang pag-iisip, mas madali mo silang pagkitaan. Ganyan po yun. Kaya mawawala yung freedom. See, it's all about control eh. Wokeism, hindi po yan yung kokontrolin nila yung pag-iisip mo tapos magiging ano ang tama.
Ano ang tamang pag-iisip? Oh, ganun. Ganun sila, no? Yung, wag tayong ano. Alam nyo, kahit sa UK, putya, iniisip na nila yung kasi 'di ba, mga environment, yung utot yata o yung EBS ng mga baka, yung EBS ng baka nakakasira raw sa environment. Alam nyo, bigyan ko lang kayo ng halimbawa ng mga woke culture na yan. Ha? Kaya sila, hindi ka na pwedeng, may bilang na lang yung baka, pwedeng kada, sabi ko, putya, baliw na tong mga to. Tapos natuklasan mo, yung pala, itong sino yung milyonaryo sa Bill Gates, gumagawa pala ng pamalit sa baka. Dapat talaga, boss, buds yung Bicam naka-televise din. Wala sila, wag sila lang. Correct. 'Di ba? Imagine niyo Ito na lang. Alam nilang televise yun. Pero kung manduro sila, 'di ba? Nagsisinungaling ka. Hindi ko gusto yung sinabi mo, nagsisinungaling ka. Contempt. Kung yan nagagawa nila na direkta, shock tayo, 'di ba? Nasya-shock tayo kasi televise Napapanood natin sa internet Totoo bang kahit kay Sonsa, ayun, isud kagaya ni Captain Dado? Opo, ididemanda pa lang po. Nagpahayag na po si General Torre na ididemanda niya si Jay Sonsa at saka isa pang vlogger. Dahil dun sa maraming pera yata si Torre, demanda ng demanda. Si Saldi po ba ay re-electionist? Kung oo, dapat di na siya tumakbo and mag-resign na din sa Kongreso. Yan. Kaya po, expect na natin yan, mausuhan sana na kada saan pupunta si para mataplaugan sila, no? Ma-realize nila na ayaw na sa kanila ng mga tao. Si Torre ay puro demandang inaatupag. Imbis magtrabaho, serbadong, sayang ang pinapasweldo natin sa patola na yan. Isa-isay na yata ng BBM vloggers ni Torre. Bakit hindi kasuhan yung vlogger na minura niya INC? May justice po INC dyan. Huwag po kayo mainip. Anong palagay mo kay Epipanyo Labrador? Sino ba si Epipanyo Labrador? Badong tanong. Sagutin niyo po kung sino si Epipanyo Labrador para vlogger din po ba siya? Kung vlogger po siya na hindi ko naman dapat baka sumikat lang ano po yung sinabi niya, 'di ba? Kasi wala akong ideya Badong di dapat aprobahan yan, lalong maluloko mga bata, di na lang iniisip ni virus, kasi yan po yung meron po nag-uutos sa kanila, agenda po nila yan May political agenda po yung mga woke. Kasama po si antivirus doon, kaya kahit walang katuturan, kahit alam niya makakagulo lang sa lipunan natin, kung i-research ko pa yan, lintik na yan, hindi nyo na lang sabihin, hindi ko na pag-aaksayan ng panahon yan, hindi naman yata world leader yan o leader na Huwag niyo po akong turuan kung sino po i-research ko, sayang po yung panahon ko diyan. Kung ayaw niyo kung gusto niyo ilihim kung sino 'yan, ano magagawa ko? Huwag niyo na ako sabihin na ano masasabi niyo, i-research niyo. Di kayo mag-research. Simple lang 'yan. Ano sinabi niya para makapag-react ako? Di ba? Vlogger minura si Kamanalo, sir, ni Labrador. At humaba pa tayo. Yun lang pala isasagot niyo. Siya yung nagmura, pangalan niyo na nagmura. Ayun naman pala Alam niyo, bastos siyang tao na yan. Di ba? Yung mga vlogger kasi, vlogger sa vlogger. Vlogger. Nagbabanatan kami. Vlogger sa vlogger yan Di ba? Vlogger,
Duterte vlogger, babanatan si BBM. Game yun, di ba? Kasi kalaban eh. Vlogger ni Duterte, babanatan si Duterte, game. Vlogger to vlogger, magbabanatan, game. Pero vlogger ka, tas babanatan mo yung mga pinuno ng relihiyon na wala namang ginagawa sa iyo. Kakontra mo. Ang daming pwede mong banatan eh. Na game, na banata. Halimbawa, binanatan niya si BP Sara o si Marcoleta. Game yan kasi mga politiko yan eh. Babanatan mo yun. Talagang ibang uri yun, di ba? Babanatan mo yung Papa sa Roma. Halimbawa, pag binanatan mo yung pinakapinuno na iglesia, ang katumbas po niya, binabanata mo yung Papa sa Roma, di ba? O yan, kung ano man yung, kung siya man ay nagtatago na ngayon. Kumbaga, kung meron siyang, parang naging wanted siya sa mga iglesia ni Cristo member, deserve niya yun. Kasi bastos siya eh. Talagang ganun. Deserve niyo yun bigla. Deserve bigla. Deserve ng mga tao, lahat na lumalabas sa bibig. Alam mo dapat yung consequence ng mga lumalabas sa bibig mo. Di ba? Ganun yun. Okay? So kung ano man ang, kung hindi siya matahimik ngayon, deserve niya yan. Una, kung sasabihin niya na hindi ko ine-expect na ito yung magiging kalalabasan. Political vlogger malamang yan. Bakit ka babanat sa religion? Hindi ka naman kung ikaw religious vlogger ka, yun. Pwede yun. Banatan mo yung mga pinuno ng reliyon. Pero kung political vlogger ka, babanat ka sa pinuno ng reliyon dahil sa religious na paniniwala, kalokohan yun. Kaya kung siya man ngayon ay natatakot sa sarili niya kung ano mangyari sa kanya, deserve niya yun. Deserve niya yun. Good evening, Kuya Bads MLSO. Kumbaga, maggalangan pa rin. Yun yung respeto pa rin, respetuhan pa rin. Kami, kunwari, sabihin ko na mahihina utak ng mga vlogger. Ganun din naman sinasabi nila sa amin. Pare-pareho lang kami ng likaw ng bituka ng mga yan. Kaya nagkakaunawaan kami na ito ay trabaho to eh. Trabaho namin ipagtanggol si Digong, trabaho nilang tirahin si Digong, trabaho nila ipagtanggol si BBM, trabaho naman namin tirahin si BBM, patang administrasyon. Game yun sa mga vlogger. Di ba? Asara. Pero ito, hindi naman nakakikialam yung yung leader. Meron silang mga politikong Iglesia ni Cristo katulad ni Marcoleta. Di yun. Ni Senator Marcoleta. Ganon din po sa KOJC kung pakikialaman nyo. Kung meron kayong katalo na KOJC, yung katalo nyo lang. Pero yung bigla nyong babanatan si Senator Pastor Quebuloy, ibang usapan na yun. Di ba dapat sagot ni Bangag sa BICAM, I will look into it para mas kapanipaniwala? Napahiya sila eh. Inako nila yung pagkapahiya eh. Totoo yun eh. Kung nagganap po yun, di ba pagka may blanco kasi, nalaman mo, soli mo. Yun yung panawagan ni Amy sa kanya. Hindi siya nakikinig talaga kay Amy. Si Amy, consistent si Amy. Kapakanan niya ang gusto ni Amy. Hindi ko sinasabi na, at dahil dyan, hindi ko iboboto si Amy. No? Yan, tinapat ko na kayo. Baka sabihin nyo, maka-Amy ako.
consistent si Amy na kapakanan ng mga Marcos ang gusto niya itaguyod. Kaya kung nakikinig siya kay Amy at hindi sa pinsan niya, dapat kasi binaran niya na yan. Hindi naman Marcos yan, Romualdez yan. Di ba? Doon pa lang alam dapat niya na eto si Amy, hindi siya ipapahamak. Sinabi na ni Amy yan. Dapat sinuli mo kung may mga question, sinuli mo na lang uli sa Kongreso. Talagang ganun eh. Iba yung pinakikinggan niya. Ano na nangyari kay Abe? Siya pa lang may sabi na draft yung pinakita ni Kong. Sino si Kong Sid? Solid Duterte. Si Abe wala naman pong alam sa batas yan. Pwede ba yung pinirmahan tapos draft? Ang draft po, lang pirma yan. Pag may pirma na po, hindi na po draft yan. Badong, tigil nyo po kayo. Gumugulo sa bansa natin, please. Sana antayin na lang natin 2028, ha? Si Digong natapos. Okay naman po kaming tumigil. Walang problema. Aramil, ha? Ito, kasunduan natin, ha? Okay naman kaming tumigil. Basta tumigil na yung mga kalaban. Nagtatanggol lang kami, di ba? Actually, hindi nga kami umatake. Nagtatanggol lang kami. Pinagtatanggol lang namin yung mga Duterte. Sino bang may impeachment na ngayon? Huwag mo kami patigilin na hindi mo kayang patigilin yung kabila. Susunod naman ako sa iyo. Sino ba naman si Badong? Kumpara sa Ramil. Baka kaya mong patigilin. Baka kaya mong patigilin yung mga taga-kabila. Di titigil kami. Lugin-lugin na nga kami. Sila na nga nasa poder ng kapangyarihan. Sila pa'y umaatake. Tapos sasabihin mo pa sa amin na tumigil kami sa katatanggol. Kawawa naman. Kawawa naman ng mga Duterte. Di ba? Kung masasabihan mo sila, mapapatigil mo sila. Ang ganda na nga ng panawagan ng Iglesia ni Cristo. Biruin mo. Tigil na tayo sa pamumulitika. Magtrabaho na lang tayo. Sino sumuporta? Kami. Gusto talaga naming matigil hindi naman kami papayag na inaatake kami nang hindi namin ipagtatanggol yung mga Duterte. Bakit pa kami naging Duterte vloggers? Di ba? Kung kaya mo silang patigilin sa kaatake at 2028 na lang maglaban, walang problema. Pero ngayon pa lang sasabihin ko sa iyo, hindi mo kaya. Hindi mo sila kayang patigilin. Kaya malamang hindi rin kami titigil. Kasi pinagtatanggol namin di ba? Logic lang. Ka-uniteam nyo, si BP Sara, tinira ninyo. Tapos gusto nyo tumahimik kami. Alam niyo po yun? Alam niyo yun, di ba? Pag wag nyong burahin, kayang-kaya naman natin sagutin. Oo nga, Boss Bats. Magkakaibang grupo pero pare-parehong walang sweldo kay Duterte. Opo. Ako po, matitiyak ko sa inyo, wala akong sweldo kay Duterte. Sila Banat Bayde, wala rin sweldo. Lahat po ng grupo, walang sweldo yan kay Duterte.